Sa panahon ngayon, mabilis kumalat ang impormasyon. Pero kasabay nito, mabilis din kumalat ang maling kasaysayan. Sa gitna ng ingay ng social media, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Bayani pa rin ba si Jose Rizal? Ano pa ba relevance ni Rizal ngayon? Hindi nga raw official. Pero hindi lang naman batas ang basehan ng pagiging bayani, di ba? So, despite the controversy, bakit siya pa rin tinatawag natin bayani? Nasaan ako? At bakit ang ngalan ko ay nililitis pa rin ng panahon? Isang scroll lang ang pagitan ng katotohanan at maling impormasyon. Habang lumalawak ang akses ng impormasyon, mabilis ding lumalabo ang katotohanan. Sa likod ng katatawanan, nawawala ang lalim ng kasaysayan. Hi, si Dr. Jose Rizal. Kung nabubuhay ka ngayon, makikita mo na marami pa rin Pilipino ang naniniwala sa fake news at maling kasaysayan. Kung mali ang pagkikwento ng kasaysayan, hindi malayong mali rin ang patunguhan ng bayan. Makikita mo rin ang korupsyon, kawalan ng disiplina, social injustices, at mga kabataang nakakalimot na sa tunay na kahulugan ng nasyonalismo. Kung buhay pa ang suliranin ng bayan, buhay pa rin ang tungkol ng bawat Pilipino. Sa pagkakataong ito, hindi Espanya ang lumilitis kay Rizal. Ang mismong makabagong lipunan ang humaharap sa kanyang alaala. Court is now on session. The case, Modern Society versus Jose Rizal's Heroism. Kung walang official law na nagdedeclare kay Rizal bilang national hero, bakit siya ang kinikilala ng marami? Hindi lang batas ang pinagmula ng kanyang pagkilala. Bago pa man siya dinamit na simbolo sa ibang panahon, ang kanyang mga sakripisyo at akda ang unang gumising sa diwa ng mga Pilipino. May nagsasabing American-sponsored hero si Rizal dahil gusto siyang gawing modelo kaysa kay Bonifacio. Maaaring ginamit ng mga Amerikano ang kanyang imahe, pero hindi nila nilikha ang kanyang kabayanihan. Nauna lang tumatak sa mga Pilipino ang kanyang sakripisyo at pag-aaral ng buhay. Ang retraction. Kung nag-retract ba si Rizal, mababawasan ba ang kanyang pagkabayani? Debated pa rin ang retraction, pero hindi pwedeng kulong ang kabayanihan dahil sa isang dokumentong pinagtatalunan. Ang buong buhay niya ng pagsasakripisyo at pagsusulat ang may mas malawak na batayan. Hindi pa po si Rizal sa nagugawang revolusyon. Paano siya magiging bayani ng kalayaan? Hindi niya hinangad ang pagdadanang ng dugo. Ngunit inilantad niya ang pang-aapi at pang-aapuso na nagpaunawa sa bayan kung bakit kailangan ng pagbabago. The court will now examine the evidence for his contributions. But before history judged the man, he first gave his life to awaken a nation. Through No Limit Tangere, Rizal exposed the social cancer of colonial society. Through El Filibusterismo, he warned that oppression and abuse could push a nation toward anger and revenge. Through La Liga Pilipina, he promoted unity, mutual protection, and peaceful reform. Through the propaganda movement, he used writing as a weapon against oppression. In the Bitan, Rizal proved that service was not only written in books. He taught, healed, built, and helped the community.
his letter to the women of Malolos, he supported women's education and independent thinking. Despite all the controversies, why do we still consider Rizal as a hero? Because he awakened nationalism, his writings helped Filipino to see the truth, and his life showed that love for the country can be expressed through education, integrity, courage, and sacrifice. Rizal was not perfect. A hero does not to be perfect. What matters is that his words continue to inspire and challenge Filipinos to think, to care, and to serve the nation. Ang aking pagkamatay ay ang mithiin para sa paglaya ng inang bayan. Ngunit aking nasilayan na magpahanggang sa ngayon ay tila ba nakakahon pa rin ang maralitang Pilipino sa pait ng nakaraan. Naghahangad para sa mas mapagpalayang Pilipinas. Consumatum est. Heroism is not measured by perfection. Rizal remains a hero not because every question about him has ended, but because his sacrifice and ideas continue to challenge every generation.